10 lihim na base ng mga submarines. Ang mga secret bases para sa mga submarines ay tumutukoy sa mga nakatagong lugar kung saan iniimbak, nire-repair at inihahanda ang mga submarines para sa mahahalagang misyon. Mahalaga ito para maprotektahan ng bansa at maitago ang mga lihim na operasyon. Dito rin itinatago ang mga submarines para ligtas sa kaaway at handa sa anumang banta sa karagatan. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin kung saan matatagpuan ang mga bases na ito. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Yulin Naval Base. Ang Yulin Naval Base ay isang mahalagang naval military base ng China. Matatagpuan ito sa silangang bahagi ng Sanya sa Hainan Province, malapit sa Yulin Port. Sa silangan ng Yalong Bay ay makikita ang Longpo Naval Base na dating tinawag na Yulin East na ginagamit para sa mga nuclear submarines at aircraft carriers ng China. Ang bahagi ng base na pinakamalapit sa Sanya ay ginagamit para sa mas maliliit na barko tulad ng diesel-electric submarines. Ngunit sa kasalukuyan ay pinalalawak pa ng China ang base na ito. Batay sa mga satellite images, may ginagawa silang 2 bagong pier na idinadagdag sa 4 na pier na nauna ng itinayo. Ang mga bagong pier ay nasa hilaga at timog ng mga lumang pier at nakakabit sa bagong lupang ginawa mula sa dagat. Makikita rin sa larawan ng isang dredger na ginagamit para hukayin at ayusin ang lupa sa hilagang pier. Ang hilagang pier ay may habang 573 feet at lapad na 67 feet, habang ang South Pier naman ay may habang 780 feet. Wala pa ang mga pier na ito sa mga lumang satellite images noong February 2022. Gayun din, ang Yulin Naval Base ay bahagi ng malaking naval complex na tirahan ng South Sea Fleet ng China. Dito nakabase ang mga nuclear-powered submarines tulad ng 6 na Type 094 o Jin-class submarines. 3 sa mga ito ay makikitang nakadaong sa base. Mayroon ding isang mas maliit na submarine na may habang 107 meters. Posibleng ito ay isang Type 093 o Xiang-class nuclear-powered attack submarine. Maliban pa rito, isa sa mga natatanging bahagi ng Yulin Naval Base ay ang isang kuweba na tinibag sa gilid ng bundok na nagsisilbing taguan ng mga submarines. Bukod sa mga pier para sa submarines, nagtayo rin sila ng pier para sa mas malalaking barko tulad ng aircraft carriers. Dito naka-home port ang pangalawang aircraft carrier ng China, ang Shandong. Gumagawa rin sila ng bagong dry dock na kayang tumanggap ng aircraft carrier at iba pang malalaking barko. Sa kalapit na lungsod ng Sanya ay inayos at pinalawak din ang helicopter base kung saan nagdagdag sila ng mga bagong hangar, mas malaking paradahan at inayos ang runway. Number 2, Severomorsk. Ang Severomorsk ay isang saradong lungsod sa Murmansk Oblast, Russia. Dito matatagpuan ang pangunahing base ng Northern Fleet ng Russia. Nasa baybayin ito ng Barents Sea sa Kola Bay at 25 kilometers mula sa Murmansk, ang kabisera ng rehiyon. Dati itong tinatawag na Vayenga hanggang April 18, 1951. Noong 1896 hanggang 1897 ay nagsimula ang unang maliit na komunidad sa lugar. Tinawag itong Vayenga mula sa pangalan ng ilog na kinuha sa salitang Sami na Vayong na ibig sabihin ay babaeng usa. Noon ang mga tao rito ay nabubuhay sa pangangaso, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Noong 1917 ay 13 katao lang ang naninirahan dito. Samantala noong 1926 ay nagtayo ng opisina para sa pagputol ng kahoy sa Murmansk at may grupong ipinadala sa Vayenga. Nagtayo sila ng mga barong-barong paliguan at naglagay ng linya ng telepono. Pagsapit ng 1933 ay napili ang Vayenga bilang isa sa mga magiging base ng bagong Northern Fleet. Mula 1934 hanggang bago magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagtayo ng mga gusali at military facilities. Isa sa mga ito ay ang Vayenga 1 Naval Airfield. Ngunit noong August 1941 ay huminto ang construction dahil sa digmaan. Ginamit ng mga Briton ang paliparan, lalo na ang number 151 Wing RAF para protektahan ng Arctic convoys. Pagkatapos ng digmaan ay ipinagpatuloy ang paggawa ng mga gusali at noong September 1, 1947 ay inilipat sa Vayenga ang punong himpilan ng Northern Fleet mula sa Polyarny. Dagdag pa rito, mayroong malaking dry dock sa Severomorsk na ginagamit sa pagkumpuni ng mga barkong pandigma. Ito ang pinakamalaki sa buong Kola Peninsula. Pero noong May 13, 1984 ay nagkaroon ng malaking sunog sa imbakan ng mga naval missiles sa Severomorsk. Noong May 17 ay sumabog ang mga ito at nagresulta sa pagkamatay ng 200 hanggang 300 katao. Nasira rin ang halos 1/3 ng surface-to-air missiles ng Northern Fleet.
Hanggang ngayon ay nananatiling mahalagang lugar ang Severomorsk sa depensa ng Russia. Ito ang matatag na base ng Northern Fleet at sentro ng naval force ng bansa sa hilagang bahagi ng mundo. Number 3. Clyde Naval Base. Ang His Majesty's Naval Base Clyde o HMNB Clyde o kilala rin bilang HMS Neptune ay isang malaking base ng Royal Navy sa United Kingdom. Matatagpuan ito sa Faslane, malapit sa Garlock sa kanlurang bahagi ng Scotland. Isa ito sa tatlong pangunahing base ng Royal Navy, kasama ang HMNB Devonport at HMNB Portsmouth. Kilala ang base na ito bilang tahanan ng mga submarine ng Britain na may dalang nuclear weapons, partikular ang mga submarine na may Trident missiles. Itinayo ang Faslane noong ikalawang digmaang pandaigdig bilang isang naval base. Noong 1960s ay bumili ang gobyerno ng Britain ng Polaris missile system mula sa United States para sa kanilang sariling nuclear weapons. 4 na submarine lang ang nagawa, ang HMS Resolution, HMS Repulse, HMS Renown at HMS Revenge. Lahat ng ito ay nanatili sa Faslane. Pinili ang Faslane dahil sa ligtas at tagong lokasyon nito sa Gareloch at Firth of Clyde. Mabilis din makalabas ang mga submarine papuntang North Atlantic sa pamamagitan ng North Channel. Malapit din ito noon sa base ng American submarines sa Holy Loch. Samantala noong 1971 ay hinati sa dalawang grupo ang mga submarine sa base. Ang 3rd Submarine Squadron ay binubuo ng mga nuclear at diesel submarines na tinawag na The Fighters. Ang 10th Submarine Squadron naman ay binubuo ng 4 na Polaris submarines na tinawag na The Bombers. Ngayon ay nasa Faslane ang mga makabagong submarine gaya ng Vanguard-class submarines na may nuclear weapons at Astute-class submarines na nuclear-powered pero walang nuclear weapons. Sa Vanguard-class submarines kabilang ang HMS Vanguard, HMS Victorious, HMS Vigilant at HMS Vengeance. Sa Astute-class submarines naman ay ang HMS Astute, HMS Ambush, HMS Artful, HMS Audacious at HMS Anson. Meron ding mga barkong pangmina tulad ng HMS Bangor at mga patrol boats gaya ng HMS Tracker at HMS Raider. Kasama rin dito ang mga automatikong barko na tumutulong sa pagdetect ng mga mina sa dagat gaya ng RNMB Hebe, RNMB Hydra at RNMB Hussar. Ang HMNB Clyde sa Faslane ay isang mahalagang secret submarine base ng United Kingdom. Dito nakabase ang mga submarine na may nuclear weapons na nagsisiguro sa kaligtasan ng bansa. Sa tagong lokasyon at makabagong kagamitan ay nananatiling matibay ang depensa ng UK laban sa anumang banta. Number 4. Olavsvern. Ang Olavsvern ay isang dating base militar ng Royal Norwegian Navy na matatagpuan malapit sa lungsod ng Tromsø sa Norway. Isa ito sa mga tinatawag na secret submarine bases dahil sa tagong lokasyon at matibay na pagkakagawa. Nasa tabi ito ng European Route E8 sa bungad ng Ramfjorden mula sa Balsfjorden, kaya madaling mapuntahan ng mga submarine at iba pang barko. Itinayo ang base sa ilalim ng makapal na bato na may lalim na 274 meters. Malawak ang loob nito na may sukat na 25,000 square meters. Kasama dito ang 13,000 square meters na tirahan at 3,000 square meters na dock para sa mga barkong kayang lumubog sa malalim na tubig. Mayroon din itong malaking dry dock sa loob ng bundok na kayang mag-accommodate ng 6 na submarine ng sabay-sabay. Mayroon ding 340 metrong haba ng dry dock, mga pagawaan, opisina at imbakan ng bala. Sa labas ng base ay may mga pier na kayang tumanggap ng malalaking barko gaya ng mga submarine ng US Navy na SSN at SSBN. Mayroong tunnel na mahigit 900 meters ang haba na nagsisilbing pasukan sa loob ng base. Dahil dito ay ligtas at tago ang mga sasakyang pandagat na pumapasok at lumalabas dito. Noong panahon naman ng Cold War ay napakahalaga ng Olavsvern sa mga sikreto at sensitibong operasyon ng militar. Subalit noong 2009 ay isinara ang base at ibinenta ng gobyerno ng Norway noong 2011 sa halagang 105 million Norwegian kroner. Pero nabili ito sa mas mababang presyo na 38 million kroner ng Olavsvern Group Ltd. Plano ng kumpanyang ito na gawing maintenance area para sa mga oil rig ang base. Inaprubahan naman ng NATO ang pagbebenta nito. Kahit nagbago na ang gamit ng Olavsvern ay nananatili itong isang mahalagang lugar na maihahambing sa ibang secret submarine bases sa buong mundo. Ang matibay nitong istruktura at kakayahang tumanggap ng submarine ay patunay ng kahalagahan nito bilang isang tagong military facility. Number 5. Naval Base Point Loma.
Ang Naval Base Point Loma o NBPL ay isang base ng Navy ng United States na matatagpuan sa Point Loma, San Diego, California. Itinatag ito noong October 1, 1998 matapos pagsamahin ng iba't ibang facilities ng Navy sa lugar. Meron itong 7 bahagi na kinabibilangan ng Submarine Base, Naval Mine and Anti-Submarine Warfare Command, Fleet Combat Training Center Pacific, Naval Information Warfare Systems Command, Naval Information Warfare Center Pacific, Fleet Intelligence Command Pacific at Naval Consolidated Brig sa Miramar. Dahil dito ay naging mahalagang sentro ang NBPL para sa mga modernong operasyon ng Navy, kung saan may humigit kumulang 22,000 na Navy at civilian personnel ang nagtatrabaho. Kaugnay pa nito, ang NBPL ay tahanan ng mga submarine ng US Navy. Kabilang dito ang USS Alexandria, USS Hampton, USS Santa Fe, USS Scranton at USS Greenville. Ang mga submarine na ito ay ginagamit sa mga lihim at sensitive mission sa ilalim ng dagat upang mapanatili ang seguridad ng bansa. Bukod sa mga submarine, may mga barkong ginagamit sa pagkuha at pagsubok ng torpedo tulad ng Swamp Fox at Narwhal. Dati ring nakabase dito ang Devil Ray bago ito inilipat sa Naval Research Laboratory sa Chesapeake Bay noong 2021. Mahaba ang kasaysayan ng lugar na ito. Noong 1795 ay nagsimula ang pagtatayo ng Fort Guijarros ng mga Kastila sa Ballast Point. Noong 1846 naman ay pumasok si Captain Samuel DuPont ng US Navy sa iniwang fort at itinaas ang watawat ng Amerika. Matapos ang digmaan ng Amerika at Mexico noong 1848 ay naging pagmamay-ari na ng Amerika ang Point Loma. Kaya noong 1852 ay inilaan ni Pangulong Millard Fillmore ang 1,400 hectares ng lupa para sa militar at tinawag itong Fort Rosecrans. At dahil sa tagong lokasyon at matinding seguridad ay itinuturing ang Naval Base Point Loma bilang isa sa mga sikreto at importanteng submarine base ng United States. Number 6. Subic Bay. Noong panahon ng Kastila ay nadiskubre ni Juan de Salcedo ang Subic Bay bilang isang ligtas at malalim na daungan. Dahil hindi maayos ang Cavite bilang base ng Navy, ay nagpasya ang mga Kastila na lumipat sa Subic Bay. Noong 1884 ay ginawang opisyal na military base ng Navy ang Subic. Pagsapit ng 1885 ay sinimulan ng Spanish Navy ang pagtatayo ng Arsenal de Olongapo. Naghukay sila ng kanal sa paligid ng base para magsilbing proteksyon laban sa kaaway. Gayun din naman ay nagtayo rin sila ng mga pader sa baybayin, mga tulay at riles ng tren. Nagdala sila ng napakaraming lupa at bato mula sa Kalalaki, Olongapo upang patagin at patibayin ang lugar. Pinalakas nila ang depensa gamit ang mga barkong pandigma tulad ng Caviteño, Santa Ana at San Quintin pati na rin ang mga kanyon sa magkabilang dulo ng base at sa Grande Island. Subalit noong 1898 ay sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Kastila at Amerika. Napansin ni Admiral Patricio Montojo ng Kastila na mas ligtas ang Subic Bay kaysa Cavite. Plano niyang gamitin ang Subic bilang taguan ng kanyang mga barko at bilang lugar para umatake sa mga Amerikano. Pero hindi natapos ang mga depensa sa Grande Island at hindi rin nailagay ng maayos ang mga mina sa dagat. Matapos matalo ang Kastila ay sinakop ng Amerika ang Subic Bay. Sa ilalim ng pamamahala ng US Navy, ipinalawak at pinaganda pa nila ang base. Nagsimulang kumalat ang balita na ginagamit ng Amerika ang Subic Bay bilang taguan ng kanilang mga submarine. Dahil sa lalim at lawak ng dagat dito, ay perfect ito para sa mga secret mission sa ilalim ng tubig. Wala mang malinaw na ebidensya ay naniniwala ang ilan na naging secret submarine base ito noong Cold War. Ngunit noong 1992 ay isinara ng Amerika ang base at ginawang Subic Bay Freeport Zone ng gobyerno ng Pilipinas. Pero noong 2022 ay bumalik ang interes sa lugar. Muling sinakop ng Philippine Navy ang ilang bahagi ng base, habang binili naman ng American company na Cerberus Capital Management ang ibang bahagi. Dahil dito ay may haka-haka na muling gagamitin ang Subic Bay para sa mga lihim na operasyon. Hanggang ngayon ay nananatiling mahalaga ang Subic Bay sa seguridad ng bansa. Number 7. Zapadnaya Litsa. Ang Zapadnaya Litsa ay isang secret base ng Russian Navy na matatagpuan sa Litsa Fjord sa kanlurang bahagi ng Kola Peninsula sa Murmansk Oblast, Russia. Bahagi ito ng Northern Fleet ng Russia. Malapit ito sa hangganan ng Norway. Mga 45 kilometers ang layo at 120 kilometers mula sa Murmansk.
Binubuo ito ng 4 na facilities na kinabibilangan ng Malaya Lopatka, Andreeva Bay, Bolshaya Lopatka at Nerpitya. Kilala rin ang lugar sa sobrang lamig, pabago-bagong panahon, malalakas na hangin at mahahabang gabi tuwing taglamig na umaabot ng 43 days. Dahil maraming ilog, bato at wetlands dito ay mahirap puntahan at tirhan ang lugar. Kaugnay pa nito noong 1939 ay ginawa itong maliit na base para sa Nazi Germany sa ilalim ng kasunduang Molotov-Ribbentrop Pact. Tinawag itong Basis Nord at balak gamitin ng mga German ship. Pero nang masakop ng Germany ang Norway noong 1940 ay hindi na ito ginamit. Nanatiling walang gamit ang lugar hanggang sa huling bahagi ng 1950s nang simulan ng Soviet Union ang pagtatayo ng base para sa kanilang programang nuclear submarine. Ang Malaya Lopatka ang unang facility na ginawa at dito inilagay ang unang nuclear submarine ng Soviet Union, ang K3 Leninsky Komsomol. Noong 1958 naman ay itinayo ang bayan ng Zaozerny na ngayon ay Sauzyorsk malapit sa base. Naging lihim ang lugar at pinalitan ng iba't ibang pangalan upang hindi ito matunton. Sa kasalukuyan ay malaking problema naman sa kalikasan ang dulot ng Zapadnaya Litsa. Marami itong iniwang radioactive waste na maaring hindi makabuti sa kalikasan at sa kalusugan ng mga tao. Number 8, Submarine Base Bangor. Ang Naval Submarine Base Bangor ay isang dating base ng submarine ng United States Navy. Noong 2004 ay pinagsama ito sa Naval Station Bremerton at naging bahagi ng Naval Base Kitsap. Nagsimula ang base noong 1942 bilang lugar para sa pag-iipon at pagpapadala ng mga bala at pampasabog papunta sa Pacific noong World War II. Para mapalawak ang base ay bumili ang US Navy ng 7,676 hectares ng lupa sa Hood Canal malapit sa Bangor, Washington sa halagang $18.7 million. At noong June 5, 1944 ay itinayo ang US Naval Ammunition Magazine at nagsimula itong gumana noong January 1945. Gayun din naman mula World War II hanggang Korean War at Vietnam War ay patuloy na nagsilbi ang Bangor Annex bilang sender ng mga sandata sa ibang bansa hanggang January 1973. Ngunit noong 1973 ay pinili ng Navy ang Bangor bilang headquarters ng unang grupo ng Ohio-class Trident Fleet Ballistic Missile Submarines. Opisyal na binuksan ang Trident Submarine Base noong February 1, 1977. Karagdagan pa dito kasama rin sa Naval Base Kitsap ang Strategic Weapons Facility Pacific na nag-aayos, sumusubok at nag-iimbak ng mga missiles at nuclear warheads ng UGM-133 Trident II na gamit ng mga submarine. Ang Bangor ang tanging Trident submarine base ng US Pacific Fleet habang ang Kings Bay, Georgia naman ang base ng Atlantic Fleet. Sa katunayan ay matagal nang binabantayan ng Marine Corps Security Forces Battalion Bangor ang mga submarine at facilities ng base. At noong October 1978 ay opisyal itong naging security unit na inatasang protektahan ng buong lugar. Number 9, Harvey Point Defense Testing Activity. Ang Harvey Point Defense Testing Activity ay isang secret facility ng Department of Defense. Matatagpuan ito sa Perkins County, North Carolina, malapit sa Albemarle Sound at sa bayan ng Hertford. Noong World War II ay ginawa itong Naval Auxiliary Air Station Harvey Point na nagsilbing base ng mga seaplane para magbantay laban sa mga submarine sa Atlantic Ocean. Kaugnay pa nito noong November 1942 ay binili ng US Navy ang 1,200 hectares na lupa sa halagang umaabot sa $41,751. Dito rin nila itinayo ang air station na ginamit ng mga PBM Mariner seaplane noong digmaan. Gayun din naman pagsapit ng 1946 ay isinara ang base at nanatiling walang gamit hanggang 1958. Ngunit noong 1958 ay plano ng Navy na gamitin ito bilang testing site para sa Martin P-6M Seamaster na isang jet-powered na eroplano na kayang lumapag sa tubig. Pero noong 1959 ay itinigil ang proyekto dahil hindi naging matagumpay ang eroplano. Subalit noong 1961 ay muling isinara ng Navy ang lugar sa publiko at mula noon ay naging mahigpit ang seguridad dito. Bagamat ang Navy ang may hawak ng lugar, ay ginagamit rin ito ng ATF, CIA at FBI para sa mga espesyal na pagsasanay para sa laban sa terorismo at proteksyon ng kanilang mga tauhan.
Sa katunayan ay mayroon din itong kaparehong facility sa Virginia na tinatawag na Camp Peary. Ang pangalan na Harvey Point ay nagmula sa pamilyang Harvey na nanirahan dito noong 1670s. Isa sa kanila ay si Thomas Harvey, ang kauna-unahang gobernador ng North Carolina na ipinanganak sa lugar. Number 10, INS Varsha. Ang INS Varsha ay isang bagong naval base na ginagawa ng Naval Force ng India sa ilalim ng Project Varsha. Dito ilalagay ang mga nuclear submarine at barko ng India. Ang operasyon ng mga nuclear assets ng Navy ay pinamamahalaan ng Strategic Forces Command sa Delhi, habang ang mga crew members ay mula sa Navy. Samantala, noong una ay plano itong itayo sa Gangabaram, pero inilipat ito sa Rambili na 50 kilometers mula sa Visakhapatnam, ang headquarters ng Eastern Naval Command. Layunin ng INS Varsha na mabawasan ang sikip sa Visakhapatnam Port na ginagamit ng Navy at ng Civilian Ministry of Shipping. Lumaki kasi ang bilang ng barko ng Eastern Fleet mula sa 15 noong 2006 hanggang 46 noong 2012, kaya kinailangan ng mas malaking daungan. Kaugnay pa nito ay malapit rin sa base ang malaking facility ng Babha Atomic Research Center. Magkakaroon ng INS Varsha ng modernong pasilidad para sa nuclear engineering at malalawak na tirahan para sa mga sundalo. Itatago sa ilalim ng lupa sa Eastern Ghats ang mahigit 12 na nuclear submarine para hindi sila madaling makita mula sa kalawakan o himpapawid at upang maprotektahan sa airstrike ng kalaban. Humihingi rin ng tulong ang Navy sa ibang bansa para sa kaligtasan ng base. Bagamat ang INS Varsha ay para sa submarine, ay maaari rin itong pagdaungan ng ibang barkong pandigma kapag natapos ang mga pier. Itinatayo ito ng India bilang tugon sa Look East policy at sa lumalawak na presensya ng Chinese Navy sa Asia. Ngunit noong 2009 ay inilipat ng gobyerno ang Hindustan Shipyard Limited mula sa Ministry of Shipping papunta sa Ministry of Defense para tumulong sa paggawa ng Arihant-class nuclear submarines. Ang mga submarine na ito ay ilalagay sa INS Varsha. At noong 2011 hanggang 2012 ay naglaan ng 1,600,000,000 rupees ang gobyerno para sa Project Varsha. Sa halagang ito ay 580 million rupees ang ginamit sa paggawa ng mga gusali at 1 billion rupees naman sa pagtatayo ng VLF communication system. Ngunit noong January 2018 ay nagbigay ng 670 hectares ng kagubatan sa Rambili para sa Phase 2 ng proyekto kung saan itatayo ang technical area at command center. Kasalukuyang ginagawa ang Phase 1 ng proyekto. May ginagawa ring research facility ang BARC sa Achutapuram, 20 kilometers mula sa base para tumulong sa operasyon ng INS Varsha. Mayroon ng 845 hectares ng lupa na ibinigay sa BARC para sa facility na ito. Sa kabila nito ay inaasahang matatapos ang Phase 1 noong 2022. Ngunit ayon sa mga ulat noong December 2024 ay matatapos ang buong construction ng INS Varsha sa pagitan ng 2025 at 2026.